Amen. Praise the Lord. Isang mapagpalang umaga po. At ngayon po ay unang linggo ng Nobyembre. Ayan. Maraming purihin ang Panginoon sa araw na ito. At bago po tayo magsimula ay dumako po muna tayo sa pagbasa ng kanyang salita na matatagpuan sa Salmo 118, 28 to 29. Sinasabi rito, Panginoon, kayo ang aking Diyos. Nagpapasalamat ako at nagpupuri sa inyo. Pasalamatan ng Panginoon dahil siya'y mabuti. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Muli po kami po'y nagpapasalamat, O God, sa araw po na ito, sa panibagong buhay na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat, O God. Truly, Panginoon, ito po ay biyaya na natanggap namin nagmumula sa iyo. Maraming pong salamat, O God. At sa amin pong pagpupuri at pagsamba sa iyo, O Panginoon, dalangin po namin na kami po iyong samahan dahil wala po kami magagawa kung kayo po ay malayo sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon. At sa araw po na ito, Panginoon, pag-ingatan mo po kami. Gayon din po, Panginoon, ang aking po mga kapatid na papunta pa po rito, Panginoon Lord God. Pag-ingatan mo nga po sila, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon. Ang araw na ito ay para sa iyo, Panginoon. Truly, Panginoon, na napakabuti mo sa bawat isa sa amin. At sa araw po na ito, Panginoon, hindi po kami lalabas ng panambang ito na hindi bitbit at daladala ang iyong masaganang pagpapala. Muli po, Panginoon, sa iyo lamang ang papuri, ang pagdakila, ang parangal sa tanging pangalan po na ay pong Panginoon Kristo at ay magsabi ng Amen. Ayan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Muli, isang mapapalang unang linggo ng Nobyembre, mga kapatid. At lalo-lalo na, kamusta po ang lahat ng nasa live streaming? Ayan. At kami po ay inyong samahan magpuri sa ating Panginoon. At batiin po natin ang ating mga kapatid sa pamamagitan ng pagkaway at matatamis ng ngiti. Ayan. At sabi mo sa ating mga awitin, okay saya at kay ganda na tayo sama-sama magpupuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Church! Okay, saya at kay ganda, tayo lahat ay sama-sama, umaawi, nagpupuri, sumasayaw, kumakain.
Jesus, kailan pa man itatanghal, kadakilan mo, sadyang walang hanggan. Isisigaw, kapangyarihan mo, wala nang papantay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw, magpagkailanman. Thank you, Lord! Come on, church, raise up man! Itataas ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man itatanghal, kadakilan mo, sadyang walang hanggan. Isisigaw, kapangyarihan mo, wala nang papantay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw, magpagkailanman. Roger! Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpagkailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpagkailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpagkailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpagkailanman. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Praise you, Lord! Hallelujah! Oh, hallelujah! Yes, so Lord, maraming salamat muli, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Na kami po'y malayang nakakaawit, Panginoon, sa iyo. Salamat, Panginoong Diyos, sa oras na to. At ito pong panalangin namin, Panginoon. Ito po ay handog ng inyong mga anak, Panginoon, para sa inyo. At ang awiting ito ay gawin po nating parang sarili nating panalangin para sa Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami yung dalhin. Magpapatianot, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam, itong landasin. Muli po awitin natin. Parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami yung dalhin. Magpapatianot, kami ay ihatid. Ikaw
magpapatianon, kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam itong landasin. Kami akayin, Panginoon, patungo sa'yo. Kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ang lalim ng pinto.
Pag-ibig mo ay tapat at wagas, O Diyos. Walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilan
O purihin ka, O Diyos, O aming Ama. Purihin ang iyo pong anak na aming Panginoong Kristo. Purihin ang patnubay at kapangyarihan po ng banal na Espiritu. Ikaw, O Diyos, ay aming kinikilalang lubos. Sa sama-sama namin, O Diyos, na pagtitiwala at paglapit po sa iyo. Kami na mga nandito sa lugar nito at sa mga nasa tahanan, nabatid mo po ang aming pong puso't isipan, batid mo po ang aming pananampalataya sa iyo. Natunay nga po, Diyos, hindi virus, hindi bagyo, hindi kung anumang suliranin ang makapipigil sa amin upang kami, O Diyos, ay tunay nga po, lumapit po sa iyo. Sapagkat sa iyong mga salita, O Diyos, ay tunay nga po nagpapaalala sa amin na kami po ay magtiwala sa iyo, manatili po sa iyo. Ikaw na nagsasabi sa amin, anuman ang aming po mga suliranin, kahit gaano man po ang mga pinagdadaanan po naming bagyo sa buhay, kahit maging po ang panahon na ito na aming po pinagdadaanan sa aming bansa, ito nga po, ang lahat ito, O Diyos, ito iyo pong alam. At ang nais mo sa iyong mga anak ay magpatuloy po na sumamba sa iyo, patuloy po magtiwala po sa iyo. Sapagkat ang iyo pong magagawa, Panginoon, ay tunay nga po, higit po sa magagawa po ng tao. Kayo na nakababatid ng lahat, kayo na may kontrol po ng lahat, ang nais niyo lamang po sa amin, magtiwala sa iyo. Maaring, Panginoon, meron pong mensahe ang bawat pangyayari na alam namin sa lahat ng bagay, mabuti man o masama, ito po ay nagkalakip-lakip para po sa aming ikabubuti. Ito po ang iyo pong nais sa amin, Diyos. Sa pagkakataon nito na kami ay sama-sama pong lumalapit at dumudulog po sa iyo, inilalapit po namin, O Diyos, ang aming bansa. Ang aming bansa na sa ngayon ay meron po, Panginoon, mga lugar na hinahagupit ng malakas na bagyo. Ang aming, Panginoong, mga kababayan na tunay nga po, Diyos, sila man ay nag-iisip, sila man, Panginoon, ay sa oras ito nagwo-worry sa lugar ng Panginoon na tila na doon po ang peligro dahil po sa kanila pong kalalagayan, dahil po sa bagyong ito. Amin silang tinataas sa iyo, O aming Ama. Maaari po ang kanila pong kinakabahala ay kanila pong tahanan. Maaari po ang kanilang ikinakabahala ay ang kanila pong hanap buhay. Maaari ang kanila pong kinakabahala ay ang kanila pong pangailangan sa araw na ito at maging sa susunod na mga araw. O Diyos na dakila, tunay nga po, alam namin kung sino ka sa buhay po namin at alam namin ang ipong magagawa sa bawat isa po sa amin. Sapagkat alam namin ang ulan ay pumapatak hindi lamang sa mga mabubuti, hindi lamang po sa mga sama, ito ay pumapatak sa lahat. Kagaya po na yung pumasaganang biyaya ay pinagkakalob mo para po sa lahat. Sa ganang amin na Diyos, makita mo, Panginoon, ang patuloy po ng pagsusumamo ng iyong mga anak. Hindi lamang po para po sa aming pangsarili. Hindi lamang po para po sa aming pong pamilya. Kundi, Panginoon, aming pong tinataas sa iyo ang aming pong mga kababayan. Natuloy nga po, Diyos, na nakakaranas sa oras na ito ng kahirapan. Nakakaranas o Diyos, natuloy nga po ng peligro. Father God in heaven, we know that you are in control of everything. Even this storm. Even in every circumstances, even in every problems, in every trials, we know, Lord, that you are in control, that right now, we lift you up. We lift them up, Lord, every person who are suffering right now, wherever they are, in our nations, Lord, that these nations, that is being known, the only Christian nation in Southeast Asia, ay tunay nga pa, Panginoon, ang makita mo, Diyos, ang iyong mga anak. At hindi, Panginoon, ang kasamaan. Hindi po, Panginoon, ang tunay nga po, nakamalian po, kundi ang iyo pong mga anak na nagpapatuloy. Because we know, habang nakikita mo, Panginoon, ang iyong mga anak na nagliliwanag, ang iyong mga anak na tunay nga po, nagkaroon po ng tinatawag ko sa pagiging asin ng aming pong bansang ito, wherever where your children is, ay tunay nga po, Panginoon, there is an impact, Lord, para po sa iyong mga anak na tunay nga, Panginoon, sa patuloy po namin paglapit po sa iyo, ipinagkakatiwala, Panginoon, ang aming pong mga kapatid, mga kababayan na tunay nga po, Diyos, sa samang sulok na bansang ito na sila man ay nakakaranas po ng matindi pong suliranin, kagaya na lamang po
sa pagkakataon nito ng bagyong ito, ay tunay nga po, Panginoon, we know you are still in control. Father God in heaven, we pray for your guidance. We pray for your wisdom for all our government leaders. Most especially from our President na tunay nga po, Diyos, despite of our age, is that we continue seeing Him, Lord, na tunay nga po, nandun po ang pagnanais na ang klase po ng paglilingkod ay hindi po pansariling paglilingkod. Nandun po ang pagnanais sa tunay nga Panginoon na Kanyang pinapangunahan, lalong-lalo po sa anumang pong laban na ito, laban po ng pandemya, laban po ng virus, ng COVID-19, laban ng kahirapan, laban ng krimen, at ano pa mang pong mga korupsyon na mga nangyayari sa aming bansa ito. And every agencies and every departments, together, Lord, with all His cabinet members, we pray for them. Na sila, O Diyos, tunay nga po magsama-sama sa pagnanais po ng aming pong Pangulo na matugunan ang pangailangan ng aming bansa. Ano man pong mga kinakaharap ng bansang ito, ay tunay nga, Panginoon, dalangin namin ang paggabay mo sa Kanya. Kasama, Panginoon, ang mga senador, maging ang mga congressmen, ay tunay nga po, katuwang po ng aming pong Pangulo. At tunay nga, Panginoon, nandun man ang mga proyekto na tunay nga po, O Diyos, kayo po ang patuloy po magkaloob ng lubos po na karuruhan na alam namin meron pong kaukulang mga budgets po ito. Mga budget na tunay po, meron pong puwang ng maari pong gawa na hindi po kaaya-aya. Kaya dalangin namin patuloy, Panginoon, na tunay nga po ang pagsubaybay ng sino man, Panginoon, nangunguna upang, Panginoon, ang anumang pong pera sa kaban ng bayan, maging po sa bansang ito, ay tunay nga po magamit para, Panginoon, sa pangailangan po ng bansang ito. We pray as well, Lord, with the local government that we have, from the governors, from the mayors, from the barangay captains, with the councilors, Lord, up to the lowest positions, Lord, of our local government. We pray for them, guide them, bless their families, that they will be able to serve mightily, not just for their own sake, but for the sake of the people under them. We pray for them, Lord. Your divine protections be upon them, especially that they are also in danger. Our national government is also in danger. Even, Lord, with the frontliners, they are still in danger, but despite of this danger, they continue to serve with the men in uniform na tunay nga po nariyan sa lansangan in order to protect and serve. Ay tunay nga, Panginoon, they're also in danger. We pray for them, for your divine protections. With all the doctors, with all the nurses, na tunay nga, Panginoon, sila po ay nasa peligro po ng laban nito ng pandemya, ay tunay nga pong ingatan niyo po sila. We know, Father God, that the solutions is already coming. We know that this pandemic will end in your time. We know that the vaccines will come. We know that everything, Lord, will be settled. At tunay nga, Panginoon, maaayos pong lahat. At tunay nga po sa oras ito, ay sama-sama pa rin po kami, nagtitiwala po sa mga gagawin sa patalam namin. Wala po sa aming mga kamay. It's always in your hand ang katugunan ng Panginoon. Salamat, O Diyos, salamat sa pagkatalam namin kung paano, O Diyos, kami na nagtitiwala po sa iyo sa anumang pong suliranin, ang bawat mga anak mo, pamilya, Panginoon, ng iglesyang ito, sa mga nanonood, even, Lord, it might be that they are not belong to this church. Ngunit sila, Panginoon, ito nga po nandun po, patuloy po na pagsusubaybay. It might be that some of them, or all of them, or all of us, ay tunay nga po, Panginoon, are suffering right now. We know, Lord, that we have this kind of stages in life na maaari po pagdadaanan po ang iyo po mga anak. But still, we lift it up, Lord, into your hands. Na tunay nga, Panginoon, kayo po ang makakalupo ng lubusan pong katugunan sa anumang pong pangailangan. It might be in physical, it might be in spiritual, it might be in emotional, in material, in social, in every aspects of our lives.
we lift it up, Lord, unto your hands. That nothing is impossible to you because we know who you are, the most powerful God we ever know. And we know kung ano, Panginoon, ang magagawa mo pa sa aming pong buhay. We know that you works in a ways that we cannot see because you are God. Natuloy nga, Panginoon, kumikilos sa bawat isa, kumikilos sa bansang ito, kumikilos sa bawat bansa, kumikilos sa buong mundo. There is only one God, and that is you that we proclaim, Lord of Lords, King of Kings. And right now, Father God, let every children of yours, let every who have faith in you, Lord, ito nga po, panghawakan ng iyong mga salita, stand on your faith, stand in faith, Panginoon, that whatever troubles will come, we believe in your promises, and your promises will always come. Father God in heaven, we thank you for this opportunity that we can come to you. That you are the loving God who knows and searches every heart. Even though, Lord, hindi man marahil nababanggit ng aming mga labi, but you search every heart. You know every mind. You know each and every one of us. We thank you. We thank you. Most especially right now, there are parents, families, that in this kind of new normal that we have, especially, Father God, na meron po, Panginoon, pagbabago sa mga mag-aaral, na meron po mga nahihirapan. Ituloy nga po, Panginoon, dalangin namin patuloy na magiging maayos po lahat sa mga nahihirapan sa pag-aaral, even ang mga parents na nahihirapan din. We pray, Father God, for your provision, for your guidance, O Lord, na tunay nga po maaayos pong lahat. And right now, Father God, alam namin, Panginoon, na ang mga bilihin ay tumataas. Maaari po, Panginoon, meron pong, Panginoon, mga pangailangan kami, O Diyos, na ito po ay nagkukulang na at kaya po tumataas ang presyo. Marami po mga nahihirapan po sa aming pong bansang ito. But we know, Father God, ito nga po, hindi mo pagkukulangin, hindi mo pababayaan ng iyong mga anak upang, Panginoon, sa pagkain namin pang pisikal, ay ipo patuloy po ipapakita ang iyong pong katapatan na hindi ka nagbabago mula pa noon hanggang ngayon at magpakailanman, hindi ka nagbabago na patuloy po magsusupply ng bawat pangangailangan namin na iyo po mga anak ng bansang ito na tunay nga, Panginoon, ay patuloy po nagtitiwala sa iyong magagawa. Kaya po maraming salamat po, nawa, Panginoon, ang lubos po na pagtitiwala ang makita mo sa amin, na sama-sama namin, Panginoon, paglapit po sa iyo, ay tunay nga po, Panginoon, makita mo ang aming pong lubos po na pananampalataya, nag-iisang pangalan na aming tinatawag at wala nang iba. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan po ng iyong anak at aming Panginoong Yesus. Amen. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Morning. Lahat po ng kasama natin dito sa church at lahat ng kasama natin sa live streaming. Ano po? Magandang umaga po sa inyong lahat. As of this hour, ako po ay nakatanggap na naman ng message. Kayo rin siguro ay nakakatanggap galing po sa National Disaster Control ng gobyerno natin. Tayo po ngayon ay nasa signal number 4. Kahapon, signal number 3, ngayon signal number 4. Ano po ibig sabihin nito, mga kapatid? Ito po ay nagsasabi na ang parating na bagyo ay medyo may kalakasan talaga. Pero salamat po sa Panginoon, pagka ganito pong mga pangyayari, ay sama-sama po ang lahat ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Nasaan man sila, sama-sama po tayo sa pananalangin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At maraming beses na po nating napatunayan na ang panalangin ay talagang malaki ang nagagawa sa buhay, lalo na ng mananampalataya. So umaga pong ito ay atin pong talakayin yung tinatawag na ang pamagat ay, Where is your God? Marahil narinig na natin ito minsan. Meron pong mga lumapit sa atin at nagtatanong, nasaan ba Diyos mo? Kasi nakikita nila yung kalagayan natin sa buhay.
minsan po ito ay totoong tanong. Minsan naman may kasamang parang pagkutya sa atin. Ano ho? Kasi sinasabi ninyo, kayo ay born again, pero bakit ganyan ang iyong buhay? Ito po yung mga pagkakataon na para bang tayo ay hirap na sa dating ng pagsubok. Tayo mismo nagtatanong, where is my God? No? Nasaan ang aking Diyos? At ito po ang experience ng sumulat sa aklat ng awit. Psalms 42, 3 to 10. No? Psalms 42, 3 to 10. Salitan po tayo sa pagbasa. Basahin ko po yung 42 verse 3. Sabi po dito, my tears have been my food day and night, while they say to me all day long, where is your God? No? Ang komentaryo po dito sa sumulat na ito ay ramdam na ramdam niya yung hirap sa kanyang buhay. At siya iyak ng iyak, no? Sino po nakakaalam anong lasa ng luha? Lahat po tayo siguro alam natin, ano? Kasi may punto sa ating buhay nung tayo bata pa na talagang tayo umiyak na yung luha natin pumupunta na sa bibig, ano? At nalasahan natin maalat-alat ang ating luha, ano? So lahat po tayo nakakaalam kasi na-experience po natin yan. Yan po ang sinasabi dito. My tears have been my food day and night. Araw at gabi, siya'y lungkot na lungkot at umiiyak. Dahil doon, nalalasahan niya yung kanyang luha, kung ano lasa. At ang tanong, where is your God? Sa verse 4. Verse 4. Ready, begin. Yan, kagaya ng sinasabi natin, no? Pag tayo ay pumapasok sa presensya ng Diyos, tayo ay masaya, tayo ay umaawit, sumisigaw, at parang piyesta, no? At sa verse 5, ang sabi po doon, why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation. So, tinatanong niya yung kanyang sarili, bakit kaya napakalungkot ko? Bakit ako'y down na down? Yung aking kaluluwa ay hirap na hirap. Magulong-magulo yung aking damdamin, no? Para bang hirap na hirap ka talaga sa iyong damdamin. Ang sabi niya, umasa ka sa Panginoon. No? Yan po ang payo niya, no? I shall praise Him, my salvation. So, inaalala na naman niya na darating ang oras, o ngayon, oras na ito, ay pupurihin ko pa rin siya, kahit na ako ay hirap na hirap. In verse 6, ready, begin. Yan, kung kailan down na down tayo sa ating buhay, diyan po pumapasok yung pag-alaala natin sa Diyos. Ano? Dapat ganon. Hindi yung kung ano-ano naaalala natin. Dapat Diyos agad. Sinasabi diyan, hirap na hirap yung kaluluwa niya sa kanyang kalooban, hirap na hirap. Therefore, I remember you from the land of Jordan. So, yun po ang kanyang sinasabi. Ano? Susunod. Verse 7. Deep calls to deep at the roar of your waterfalls. All your breakers and your waves have gone over me. So pakiramdam niya, nandun siya sa tubig at natatabunan siya ng malalaking alon. No? Ang hirap po nun, di ba? Hirap po huminga pag natatabunan kayo ng tubig. So ganun ang kanyang pakiramdam. No? Na talaga naman yung mga alon ay tumatakip sa kanya. At sa verse 8, ready, begin.
Yan, ito pong isang maganda, no? Kahit ganun ang kanyang nararanasan, hindi pa rin niya nakalimutan. Ano ho? Yung pag-ibig ng Diyos at sa gabi yung kanyang prayer, no? Pananalangin sa Panginoon, no? And verse 9, ang sabi po diyan, I say to God, my rock, why have you forgotten me? Why do I go mourning because of the oppression of the enemy? Yan, ito pala ang dahilan, ano? Nagtatanong nga siya, Diyos na aking bato, no? Bakit parang kinalimutan mo na yata ako? Bakit ako umiiyak? Dahil sa pangapi ng aking mga kaaway, no? So, yun yung kanyang hinaing. At sa verse 10, ready, begin. Yan, tingnan niyo po, ano? Hirap na nga siya sa kanyang damdamin. Yung kanya pang mga kaaway, no? All day long, sa buong maghapon, tinatanong siya, nasaan ba Diyos mo? Bakit parang wala kang Diyos? Parang ganon. So, nainsulto po siya at hirap na hirap. So, let us now study where our God is. Tingnan natin, ano po? Let us now study where our God is. Number 1, sabi po dyan, God is above us. Nasa ibabaw. Nasa kaitaasan natin. Ano? Sabi po sa Joshua 2:11, and as soon as we heard it, our hearts melted, and there was no spirit left in any man because of you. For the Lord your God, He is God in heavens above and on the earth beneath. No? Ito po yung sabi ni yung mga tiga Jericho, no? Doon po sa spy na pinadala ni Joshua po doon. Ano? Nagpadala po sila ng spy para tiktikan yung Jericho, bayan ng Jericho. At ang nagtago po sa kanila ay si Rahab. No? Isa pong masamang babae, si Rahab. Pero itinago niya yung mga espiya ng Israel. No? At ang dahilan, narinig nila yung ginawa ng Diyos sa mga Israelita. No? Yung pagtawid nila sa dagat na pula. Binuka ng Diyos yung dagat para sila'y makadaan. So nabalitaan po nilang lahat yun, kaya sila ay takot na takot. Nung mabalitaan nila na malapit na sa lugar nila ang mga Israelita. No? At ang sabi nga, for the Lord your God, He is God in heaven. Alam nila, no? Siya ang Diyos sa itaas, sa kataasan, sa langit. At siya rin ang Diyos dito sa lupa. No? At sa Deuteronomy 4:39, know therefore today, alamin natin ngayon, and lay it to your heart. Na ano? Next. That the Lord is God in heaven above and on the earth beneath. There is no other. Wala na pong ibang Diyos, na Diyos ng langit at Diyos ng lupa, kundi ang ating buhay na Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So ang Diyos nasa taas. Saan pa? Number 2, God is around us. No? Nasa paligid-ligid natin. Ano po sabi sa awit 125 verse 2? As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds His people from this time forth and forevermore. No? Hindi lang ngayon tayo pinapalibutan ng Diyos. Hindi lang ngayon. Hindi lang ngayon siya nasa paligid-ligid. Ang sabi, from this time forth, simula sa oras na ito, and forevermore. No? Napakabuti talaga ng Panginoon. Ano ho? At sa 1 Chronicles 29:12, ano sabi po dyan? Both riches and honor come from you,
and you rule over all. All your hands are power and might, and in your hand it is to make great and to give strength to all. Kinikilala po ng taong sumulat nito, no? Ng lahat-lahat ng nasa atin. Kayamanan, yung honor, kung tayo ay nabibigyan ng honor dahil sa ating posisyon, ano? Kung tayo ay isang kandidato at nanalo tayo, no? Nilagay tayo sa posisyon ng Diyos. Kinikilala na lahat ng yan ay galing sa Diyos. Ano? So, importante, wag natin makalimutan. Sabi nga ni Haring David, wag mo akong masyadong payamanin, baka makalimutan kita. No? Meron po kasing gano'n. Pagka mayamang-mayaman na, nakakalimot na sa Diyos. At sabi naman niya, wag mo naman ako masyadong pahirapin. Ganon din ang resulta, no? Makakalimot din tayo sa Diyos. Baka makaisip na magnakaw, ano? So, laban din yun sa Diyos. Sabi niya, in your hand are power and might, and in your hand it is to make great and to give strength to all. So, yan po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Number 3, God is before us. Ano pong ibig sabihin? Pinangungunahan tayo. Siya'y nasa unahan. Awit 125:2 or Exodo 13:21, and the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead them along the way, and by night in a pillar of fire to give them light, that they might travel by day and by night. Nung ang mga Israelita ay lumabas ng Ehipto, para walang tigil yung kanilang paglalakad, yung kanilang pagta-travel, sa araw, merong nangunguna sa kanila na ulap, malaking ulap. At sa gabi naman, merong light, apoy, na nangunguna rin sa kanila. Kaya walang tigil ang kanilang paglalakbay. Yung apoy na yun, yung nagpapaliwanag sa kanilang dadaanan. At yun po ay ang ating Panginoong Jesucristo. Wala pong iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Sila po nag-guide, siya po ang nag-guide sa kanila. At sabi po sa Hebreo 13:5, keep your life free from the love of money and be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. Yan po ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya kailangan magtiwala tayo ng buong buo sa ating Panginoon. Sapagkat yan po ang kanyang pangako. And verse 6, so we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? So hindi tayo dapat matakot. Bagamat paminsan-minsan meron din. Meron din po. Nakakaranas din po ako niyan. Takot. Lalo na nung magising ako, hindi ako makabangon. Medyo kinabahan din ako noon. Kala ko ay oras ko na eh. Pero sa biyaya ng Panginoon, nandito pa naman tayo. Kita-kita pa ulit. So siya po ay palaging nangunguna. Huwag tayong matakot dahil siya po ang tumutulong sa bawat isa sa atin. Number 4, hindi lang siya nasa unahan, God is also behind us. Nandito, katabi natin. Anong ginagawa? Isaiah 30:21, and your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it, when you turn to the right or when you turn to the left. Ano pong ginagawa ng Diyos dyan? God is speaking to us through our conscience. Sa panong paraan? Through His Word that we are studying and applying to our lives as Christians in our daily living. Nangungusap po ang Diyos sa atin para tayo may naririnig. Yan po ang ating konsensya.
Pag ang konsensya mo'y manipis pa, dahil sa salita ng Diyos, no? Tumatalab pa lahat. Konting kibot, naririnig mo na agad, huwag mong gawin yan. Masama yan, ganito sabi sa salita ng Diyos. Pag sinusunod po natin yan, ay talagang yung salita ng Diyos, palagi natin naririnig sa ating conscience. Ano? Habang ini-apply natin yung ating napapag-aralan sa araw-araw ng ating buhay. At sabi po dyan, sa number 5, God is beneath us. No? God is beneath us. Nasa ilalim naman. Bakit? Kasi siya'y nag-aabang palagi na tayo ay mahuhulog o matutumba. No? Palagi niya tayong sinasalo sa ilalim. Deuteronomy 33:27, the eternal God is your dwelling place, and underneath are the everlasting arms. So yung kamay ng Diyos palagi nasa ilalim natin. Inaabangan tayo kung matutumba ba tayo, mahuhulog ba tayo. And He thrust out the enemy before you and said, destroy. No? So yung ating kalaban talagang walang magagawa sa atin. No? Nasa paligid, nasa itaas, nasa baba. Ano pa? Matthew 7:24. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and beat on that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. Kapag tayo po'y tuloy-tuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos at ini-apply natin sa ating buhay, ano po? Para tayong nagtayo ng ating bahay sa pundasyong bato. Kahit anong bagyo, kahit na yan signal number 4 pa, hindi po mawawasak yung ating itinayo sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang pundasyon ay ang ating Diyos. Number 6, ano pa? God is always with us. No? Tingnan po niyo yan, mga kapatid. Palagi nating kasama. Isaiah 41:10, anong sabi po dyan? Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ano pang pangako, mga kapatid, ang ating hahanapin? Kumpletong-kumpleto. Ang pangako ng Diyos, sabi niya, kasama mo ako palagi. No? Be not dismayed, I am your God. Ako magpapalakas sa iyo, tutulungan kita. Itatayo kita, aalalayan kita, no? Napakaganda, At sabi sa 41:11, behold, all who are incensed against you shall be put to shame. Yung daw galit sa iyo, and confounded. Those who strive against you shall be as nothing and shall perish. Lahat ng kaaway, no? Basta mali yung kanilang pag-away sa iyo, Lahat yan. Talagang aalisin ng Diyos. At sa 13, for I, the Lord your God, hold your right hand. Hawak-hawak ng Diyos yung ating kanang kamay. It is I who say to you, fear not. I am the one who helps you. So huwag kang matakot. Ako ang tutulong sa iyo, sabi ng Diyos. At sa Hebrews 13:6, we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? So ang Diyos ang ating katulong. Ano pa? Number 7, our last point. God is within us. Isa pang maganda, Paano pa tayong ihiwalayan ng Diyos? Nasa paligid, nasa taas, nasa baba, kung saan-saan, pagkatapos, nasa loob natin. Diba? Ang sabi ng Apostol Pablo, di ba nyo alam na kayo ay templo ng banal
na Espiritu ng Diyos? So nasa atin, mga kapatid. No? Colossians 1:27. To them, God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of the mystery, which is Christ in you, the hope of glory. No? Si Kristong nasa atin, nasa kalooban natin. Anong sabi niya sa Revelations 3:20? Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him, and he with me. Kailan po nangyari yan, mga kapatid? Our Lord Jesus Christ entered our lives when we opened our heart to Him in surrender. No? Lahat po ng naging anak ng Diyos, binuksan na ang kanyang puso at ang Panginoong Hesus ay pumasok. At siya'y naririto na sa atin ngayon. Ano? Simula po yan nung tayo ay nagsuko ng ating buhay sa ating Panginoon. No? Kaya lahat po tayo naka-experience po niyan. Di na siya kumakatok ngayon, nasa loob na eh. Pinapasok na natin eh. Ano? Ano pong summary ng ating pong pinag-aralan ngayong umaga? Number 1, God is above us. Number 2, God is around us. Number 3, God is before us. Number 4, God is behind us. Number 5, God is beneath us. Number 6, God is always with us. And number 7, God is within us. Para po sa ating conclusion, mga kapatid, tayo po ay tumayong lahat at aawit at mananalangin po tayo sa ating Panginoon. Po. Mga kapatid, sa Panginoon, my brothers and sisters, kung ang Diyos ay kasama natin, sino pa kaya ang magtatagumpay laban sa atin? Huwag po natin kakalimutan, mga kapatid. If God is with us, then who can be against us? It is very clear on the passages that we have read that God is always present in our lives to help us deal with any problems that we encounter in our lives on a daily basis. Araw-araw po yan, mga kapatid. Sinasamahan po tayo ng Diyos sa araw-araw. At siya ang palaging tumutulong sa atin upang tayo palaging maging mapagtagumpay sa ating buhay. Ano man ang ating ma-encounter, no? Yan man ay signal number 3, signal number 4, pandemic man yan, mga kapatid. Hindi po madali, pero dahil sa kasama natin ng Diyos na tumutulong sa atin, tayo ay tuloy-tuloy na nagiging mapagtagumpay. So, isipin po natin, mga kapatid. If this is so, then we are more than conquerors and will always be triumphant in our daily walk as Christians. Araw-araw po, tayo'y magiging mapagtagumpay dahil sa sinasamahan tayo palagi ng ating Panginoon. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat uli sa pagkakataong ito, Panginoon, na pinakita mo sa amin sa iyong mga salita na talagang hindi mo kami niiwan at hindi mo kami pinababayaan sa araw-araw ng aming buhay. At ito po ay mananatili hanggang magpasawalang hanggan. Maraming salamat po, Diyos, sapagkat tunay na kayo lamang ang dahilan kung bakit kami ay nakakatagal sa mga kahirapan namin pong nararanasan ng Diyos. Sa mga kasakitan na nararanasan ng bawat isa sa amin, Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi mo kami bibiguin magpakailan-kailan pa man.
Salamat po, Diyos, sapagkat kahit nakakaramdam kami ng mga sakit, ay pinadarama mo rin sa bawat isa sa amin ang iyong lakas, ang iyong kapangyarihan, Diyos. Anuman ang aming maranasan sa buhay namin bilang mga anak mo. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoon Hesus. Ang lahat po'y magsabi na, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang tunay na nagila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Hindi nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Ngayon po ay first Sunday ng buwan ng Nobyembre. No? Isang buwan na lang matatapos na ang 2020. At muli ay papasok na naman ang isang taon, no? 2021. Tunay na napakabilis ng panahon. Ano? Nasa magwawalong buwan na tayo sa pandemic. At hindi natin alam kung kailan tatapusin ng Panginoon. Pero matatapos po yan. Huwag po tayong mag-alala. No? So tayo po ay dadako sa ating tinatawag na banal na hapunan. Ginaganap po natin every first Sunday of the month. No? So ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Isang pag-alaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi man ito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus
sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Jesus, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalaala sa atin ng hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Maring pinapaalala ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay nagbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga elemento ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito, kinakailangan saliksikin nating mabuti ang ating sarili upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. So ang ating pong distribution ngayon ay magkasunod na po, yung ostya at saka yung atin pong iniinom. No? So, Tayo po sandali manalangin. Dakila namin Diyos, tuninga po. Narito po, nagpapaalala po sa amin ng iyong pong katawan sa pamagitan po ng tinapay nito na amin pong kakainin. Ay tuninga po, inaalala namin ang iyong pong hirap sa krus ng Kalbaryo. Ng lahat ay tuninga pong iyo po tinanggap at inako mo ang aming kasalanan. Tuninga po, lubos po ang iyo pong pag-ibig po sa amin. Kaya po ang aming may babalik ay ang aming tunay na pasasalamat mula po sa aming pong puso. Salamat po muli sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Truly, Panginoon, ninaalala namin kung paano ka nagbuwis ng iyong buhay at dumanak ang iyong mga dugo upang kami ay linisin. Maraming po salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa kayong kadakilaan, O God. Muli po sa ilang papuri, pagdakila, sa tanging pangalan po na po, Panginoon Kristo. Amen. yung ating pong inuman ay disposable po yan para wala na pong cross-contamination. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo't
Tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pagkakataon pong ito, ay humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng amin pong nagawang pagkakasala sa iyo. Nawa po Diyos, gawin mong karapat-dapat kami sa pagganap ng gawain ito. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Taas po natin yung simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami, maging mga anak mo, sa pamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, para sa ikapapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po ninyong pagalabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon, ay binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin ang sabay-sabay. Atin din pong itaas yung kopa na simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Panginoon naming Diyos, kami nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan, upang kami maituring mong mga anak. Nihandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang mga kaloob sa iyo na dito po sa dugo na nagugas sa aming mga kasalanan upang kami may turing mong mga anak. Nihandog po namin sa iyo ang aming buhay, ang aming pagsamba, ang aming pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy po naming pinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Tanggapin po nating lahat. Tayo po mandaling manalangin ulit. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat Panginoon sapagkat ikaw ang nabigyan ng kaluwalhatian sa gawain ito. Salamat po Diyos sapagkat ikaw rin ang naglinis sa aming mga kasalanan upang kami po ay maging karapat-dapat sa gawain ito. Purihin ka o Diyos, purihin ka, ito po ang aming samantalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Amen po. Talagang kahit na masungit ang panahon ngayong umaga para sa atin, alam po ninyo, ito po ay kasama sa ating pananatili dito sa lupa ang mga iba't ibang pagsubok. Kasama na po ang mga iba't ibang klase ng kalamidad ay ating maharap dito sa lupa. Ngunit sa biyaya ng Diyos, ito pong lahat ay napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Dapat lang nating gawin ay manampalataya ng buong buo, ng walang pag-aalinlangan. Ano po? Tunay po ang ating Panginoon ay napakabuti. Naalala ko sa ating sinabi ng ating pastor, ay naalala ko po si Job
Ito rin po ay kanyang naranasan ng pagluha dahil sa kanyang mga pagsubok na dinanas, ay sinabihan din siya mismo ng kanyang asawa, nasaan ang iyong Diyos? Itakwil mo na ang iyong Diyos. Ngunit nanatiling matatag si Job, nanatili siyang tapat na nagpupuri sa ating Panginoong Hesus. Kaya naman, nung siya'y magtagumpay, abot-abot ang kanyang mga natanggap na mga regalo, gift sa Panginoon, lahat ng pagpapala ibinigay sa Kanya. Ibinalik sa Kanya ng sobra-sobra ang mga pagpapala ng Panginoon para sa Kanya. Ganun din po ang ating gawin. Napakahirap po talaga ang mga pagsubok sa buhay. Talagang wala pong magaang na pagsubok. Lahat po ng pagsubok ng ating dadanasin ay napakabigat, mahirap. Ngunit tandaan po natin ang pangako ng Panginoong Diyos. Stand still, know that I am God. Fear not, I am with you until the end of times. Kaya po, patuloy po tayong manampalataya ng buong buo sa ating Panginoong Hesus. Sa oras naman po ng ating pagbibigay, tandaan po natin din na ang lahat po ng meron tayo ay galing sa ating Panginoong Hesus. Ang ating talento, ang ating talino, ang ating kayamanan, ang ating hanapbuhay ay galing po sa Kanya. Patuloy po niya itong pinagpapala dahil tayo po ay nagiging tapat. Sinabi po sa Malakay 3:10, sinasabi po rito, ibigay ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Napakabuti ng Panginoon talaga po sa mga nagtatapat, tapat din ang Panginoon. Hindi siya nagbabago kailanman. At tayo pong lahat ay nagpapasalamat din sa iba't ibang paraan na pagbibigay ng pag-aalay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Meron pong mga paraan na through banking. Salamat po sa teknolohiyang ito na nakakarating po sa atin ang kanilang mga alay through the bank sa BPI na nakasulat po dito sa ating screen. Meron din pong paraan ng through GCash na natatanggap din po ng ating iglesia. Meron din pong paraan na nagpapasundo po o nagpapabigay alam sa atin sa pamamagitan po ng ating mga elders at deacons. Ito po ay pinupuntahan sa ating mga tahanan. Maraming pong salamat sa patuloy niyong pagtatapat sa atin. Sa oras na ito, inaanyayahan ko po ang lahat na mag-alay po tayo na may ngiti sa ating mga puso. Mag-alay po tayo sa Panginoon Diyos. Sadyang walang kapatid, ikaw ang tanging dahilan ng aming tagumpay. Tulungan mo kaming magtingning magtiwala. Samahan niyo po ako sa ating panalangin. Aming Ama, Diyos na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin na masilayan po namin ang isa't isa. Salamat po sa umagang aming tinanggap na punong-puno po ng pag-asa at pagkakataon para sa aming lahat. Salamat po sa mga pagsubok na ito na aming taglay
na ito ay nagpapanatili ng aming matatag na pananampalataya sa iyo. Salamat po aming Ama sa iyong patuloy na pagpapala sa amin. Sa kabila ng aming pagkukulang, kayo naman po ay laging sobra-sobra kung magbigay. Salamat po aming Ama sa lahat po ng aming natatanggap sa iyo. Aming Diyos na dakila, pinapanalangin po rin namin sa inyo na basbasan mo po ang aming mga kapatid na nasa kanya-kanyang tahanan, Panginoon Diyos. Dahil sa mga ibang kadahilanan, pagpalain mo rin po sila, Panginoon Diyos. Tanggapin mo po ang kanilang mga alay para sa iyo. Panginoon Diyos, dalangin din namin sa iyo na bigyan mo po, i-cover mo po ng proteksyon ang lahat ng iyong mga anak na nasa mga tahanan at naririto rin po sa iyong iglesia. Panginoon Diyos, ikaw lamang po ang aming pag-asa. Wala nang iba. Kayo ang aming katagumpayan. Kayo ang aming rock of our salvation, Panginoon Diyos. Pinupuri ka namin at dinadakila. Basbasan mo po ang aming mga alay na ito. Naway ito po ay magamit lamang para sa ikalalago ng iyong iglesia at ikatatagumpay na iyong pangalan. Maraming salamat po aming Ama. Pinupuri ka namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Praise the Lord. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Natuloy nga po ang pagbuhos ng masaganang biyaya ay katulad po ng pagbagyo na alam natin ito po ay galing sa Diyos. Patuloy po na ipagkakalab sa atin ng masaganang biyayang ito. Kaya sa umagang po ito ay unang araw ho ng buwan ng Nobyembre, November 1. Ay ganoon na lamang po ang ating pong pagkilala sa mga magdiriwang ho na kanilang pong kaarawan at kanilang pong mga wedding anniversaries so this morning. Okay? Ay birthday po today, ni Brother Louie Canlas. And then on November 3, Sister Amy o Emilia Malyari. Sa 5, Sister Carol Labarete. Sa 8, si Sien Andre Panginiban. Sa 8 pa rin po, John Marco Bayeta, Janice Guevara. And sa 9, ang ating prayer warrior, Sister Nati Ingal. Sa 10, Tosca Camille Goles. Sa 13, Shira May Hersey, Lian Bernice de la Calzada, Shalani Hersey. Sa 14, si Chloe Marie de Leon, Lolito Rico Hermoso, Lara Isabel Pasial, Teresita Padua, ang asawa po ng ating butihing Elder Ruben. Sa 15, Crispina Cirilo. Mark Joseph Anilio sa 16, sa 17, Jerry Sadicon, Lane Dian Cirilo. Sa 23, Rose Ann Miguel, Catherine Brion. Yan, at asawa ng ating Elder Ezra. Sa 24, Ramon Elpa. 27, Arnold Cirilo. 27, Maria Teresa Arino. Sa 28, Felisa Sering Baltubino. 29, Mark de la Peña. Kitle Padawan. Sa 30, Elizabeth Llamas. Yan po ang mga diriwang ho na kanilang pong birthday for this month of November. And then sa wedding anniversary naman po, sa November 4, si Januario and Analisa Mendoza. Ang ating kapatid na nasa ibang bansa, si Brother Januario. Ano po? Okay, next. Wala na ho sa buwan ng Nobyembre. So, this morning ay patuloy ho ang ating pong pagbati sa nila at sila di po ay ating pong ipapanalangin. And of course, we call Elder Ruben. Can you please pray for our celebrants, birthdays and weddings celebrants? Inihiling ko po na tayo pong lahat ay tumayo. At ating pong ipanalangin at ipagdiwang po ang mga kapanganakan, birthday celebrants, at saka ang mga wedding anniversary. At ang iba pang mga katagumpayan na ating pong natamo for this month in all aspect ng buhay po natin. Tayo po ay manalangin.
O Diyos namang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po'y sama-samang dumudulog sa inyong harapan. Kami, Panginoon, ay nagpapasalamat, Panginoon, sa dagdag na karawan sa aming pong mga mahal sa buhay, sa aming pong mga kapatiran, Panginoon. Lord, aming pong dalangin na sa kanila pa pong tatahaking landas dito sa ibabaw ng lupa ay patuloy po silang lalakad, Panginoon, ayong Panginoon sa mga salita. Magkakaroon sila ng patuloy na kalakasan ng katawan. Magkakaroon sila ng kayusan sa kanila pong mga pamilya. Ang pagmamahal sa kanilang pamilya ay patuloy na yayabong, Panginoon. At ang mitataas, Panginoon, lamang ay ang tanging pangalan ng aming pong Panginoon Isus. Panginoon, amin din pong dalangin ang mga kapatiran po namin na at this point ay nagkaroon, Panginoon, ng anniversary sa kanila pong mga pagsasama sa kanila pong wedding, Panginoon. Lord, amin pong dalangin na magkaroon pa ng mga mas maganda pang pagsasama sila na kanila pong tatahakin, Panginoon, in the years to come, Panginoon. Not only this year, but all the succeeding years to come. At ang nasa gitna ng kanila pong pagsasama ay walang iba, kundi ang pangalang Hesus Kristo po lamang. Ito po ay aming dalangin, in the mighty name of Jesus, our Lord and our Savior. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. Happy birthday po and happy wedding anniversaries para po sa mga kapatid natin na magdiriwang for this month of November. Sa pagpapatuloy po natin ay kayo po na mga kapatid ho natin na patuloy po sumusubaybay sa ating pong gawain ho ng morning prayer and devotions from Monday to Saturday starting at 10 o'clock in the morning. Ay nawa po ay patuloy po ang inyong suporta at alam natin ay sa mga manggagawa po natin na nagbabahagi po, different workers po natin na tuloy nga po ay patuloy po ang ating po pag-encourage dun sa iba na patuloy po kayong sumubaybay at makiisa sa gawain ito sapagkat alam natin sa sama-sama ho natin na pananalangin ay kagaya nga po may magagawa ho ang prayer po natin na tuloy nga po Panginoon, sa Panginoon ay wala po imposible. Kaya ang ating pong gawain naman po every Sunday will start at 9 o'clock in the morning and for those na talagang tuloy-tuloy ho ang inyong pong pag-register early ay hindi na ho kayo nagsusulat para naman sa iba na hindi ho nakakapag-register ho online, ay binibigyan natin kayo ng forms. So yun po ang ating pong gawain at manatili po tayo sa ganito po sitwasyon. Isang Diyos lamang po ang ating tinatawagan sinasampalatayanan. Dakilan Diyos walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa pagtatapos po natin, tawagin po natin si Pastor Benny para po sa closing prayer and benediction. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo pang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanyang kalwalatian, kadakilaan, kapamahalan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Praise the Lord. Muli palakpakan natin ating Diyos na buhay at muli natin siyang itakilain sa awitin natin. Maraming po salamat, Panginoon! Roger!